Ika-51 kabanata. Hindi pa man sumisikat ang araw, ay binuksan na ng Purify School ang kanilang entrada para papasukin ang mga manonood ng gaganaping tagisan. Makikita agad dito ang pagpasok ng iba't ibang klase ng tao sa syudad. Mayroong mga magagara ang suot at mayroon ding mga nakasuot ng mga simple lamang. Mayroon ding mga matatanda at mayroon ding mga bata at kabataan. Hindi rin mawawala ang grupuhan at mayroon ding pumapasok na walang kasama. Ang media ay pumasok na rin sa loob upang makahanap ng magandang pwesto sa loob ng Koloseo. Hindi man makapunta ang lahat sa paaralan, may pagkakataon din naman ang mga nananatili sa kanilang bahay na masaksihan ito sapagkat mapapanood naman nila ito mula sa kanilang mga telebisyon. Mayroon ding mga malalaking screen sa syudad na nagpapalabas nito para sa mga mapapadaan sa iba't ibang lugar dito. Makikita rin nga ang pagdadatingan ng mga taong nakasakay sa magagarang sasakyan. May ilan ding bumababa rito na gwardyado ng mga binabayarang malalakas na tagabantay. May mga dumating din mula sa himpapawid na sakay ng mga helikopter. Lumapag ang mga ito sa isang malawak na ground sa normal area. Hindi rin mawawala ang mga simpleng tao sa Fury na pumasok sa loob ng paaralan. Maaga silang pumupunta sa Koloseo dahil ayaw nilang mauubusan ng pwesto rito. Ang mga hero naman ng syudad ay nasa paaralan din ang karamihan upang magbantay kung sakaling may hindi magandang mangyari. Ang mga special students ng paaralan ay umaakto ring mga bantay rito upang mas matiyak ang seguridad ng lahat. Samantala, isa namang pagpupulong ang ginanap sa faculty building ilang oras bago magsimula ang kompetisyon. Narito ang 8 board of trustees at naroon din ang Purify 8 para sa nasabing event na inaabangan ng marami. Inaasahan kong magiging successful ang kompetisyong ito. Para sa Purify 8, maghanda na kayo dahil baka mapalaban ang isa sa inyo. Sabi pa ni Sir Kuro sa pagtatapos ng pagpupulong at matapos iyon ay isa-isa nang umalis ang mga nasa loob. Pero naiwan si Sargus sa loob na nanatiling nakaupo sa pwesto nito. Ginagalaw-galaw nito ang kanyang mga daliri sa ibabaw ng mesa habang nakatingin sa kawalan. May nais ka bang sabihin, Sargus? Tanong ni Kuro na tumayo na rin mula sa upuan nito. Hindi naman sumagot si Sargus na seryoso lamang na pinagmasdan ang matandang si Kuro. Marahan siyang tumayo at pagkatapos ay kumuha ng sigarilyo mula sa kanyang bulsa at sinindihan iyon. Palagay mo, Sir Kuro, totoo nga kaya ang mga demons? Bahagyang napaseryoso si Kuro nang marinig iyon. Pinagmasdan din niya si Sargus sa ginagawa nitong pagbuga ng usok mula sa bibig nito. Kapag wala siya sa paaralan ay ito ang sumasalo sa tungkulin niya bilang chairman. Isa pa, ito ang kinikilala niyang pinakamalakas sa Purify City kung siya ay magre-retiro. Hindi lang niya maisip kung bakit hindi ito isang hero, gayong may taglay itong pambihirang lakas at galing sa pakikipaglaban. Ano bang klaseng tanong iyan, Sargus? Nagbabasa ka na ba muli ng mga kwentong tungkol sa kanila? Sabi ni Kuro na bahagyang napatawa. Humithit muli si Sargus ng usok mula sa hawak na sigarilyo at pagkatapos ay pinagmasdan ng matanda niyang kasama. Pagpasensyahan mo na ako, Sir Kuro. Nanaginip lang kasi ako ng tungkol sa mga demons. Tila epekto ito noon. Sabi niya na tumawa na lang matapos bumuga ng usok sa hangin. Dito nga ay lumabas na si Kuro upang magpaalam. Pagkatapos ay sumunod na si Sargus palabas at isa sa Purify 8 ang kasalukuyang naghihintay sa kanya sa may pintuan ng silid na iyon. Kumusta na ang pinapagawa ko sa iyo? Mahinang tanong ni Sargus sa estudyanteng naghihintay sa kanya. Nakahanda na ang lahat. Sa oras na magsimula ang kompetisyon, sa oras na mapuno na ng tao ang Koloseo, mahinang wika ng lalaking nakasuot ng uniforme ng Purify School. Nagugulat na lang ang lahat dahil maglalaho sila at ang pwersa nating mga demons ay madaragdagan ng bilang. Isang patagong pagngisi ang ginawa ng dalawa at pagkatapos ay naglakad na sila
patungo sa labas. Aalis na ako, Sargus. Wika ng estudyante at umiba na ito ng direksyon upang pumunta sa mga kasamahan niya sa Purif 8. Hinit-hit ni Sargus ang natitira sa kanyang sigarilyo at nang makalabas na siya ng gusali ay pinagmasdan niya ang Purif School mula sa kanyang kinatatayuan. Matapos niyang ibuga ang usok mula sa kanyang bibig ay ipinatak niya ang upos na kanyang hawak at tinapakan ito ng mariin. Sa oras na madala namin sa dead zone ang malaking bilang ng mga nilalang dito na manonood ng kompetisyon, nagiging kampo na namin sila at magagamit namin ito sa nalalapit na pagbabalik ng aming lahi. Ang mga first years ay mabilis na pumunta ng Coliseo, lalo na ang mga katulong ni Madam Leonora sa kainang pupuksan niya sa tapat. Sigurado ang matanda na papatok ang kanilang naisip na ito dahil maraming mga manonood ang maghahanap ng makakain. Sina Speed, Luna at Miray ang makakasama ni Leonora sa unang araw ng kanilang pagbubukas. Ang iba naman nilang kasamahan ay sa mga susunod pang araw tutulong sa matanda. Umalis na nga kaagad sina Silva, Claude at Odessa para makahanap kaagad ng mapupwestuhan sa Coliseo. Dahil kahit na may nakalaan na lugar para sa kanilang mga estudyante, ay iba pa rin ang may magandang mapupwestuhan. Kung mas malapit sila sa ibaba, ay mas may tsansa silang makapanood ng mas malinaw. Dahil nga sa inaasahan na ng paaralan ng pagdagsa ng tao, ay may isa ring malaking projector sa labas ng Coliseo. Ito ay para sa mga hindi nakapasok sa loob. Kahit na nasa labas sila, ay mapapanood pa rin nila ang mga labang nagaganap sa loob. Naging isang magandang oportunidad tuloy ito para dumami ang kumain sa kainang gagawin ng mga first years sa pangunguna ng kanilang tagapangalagang si Leonora. Speed, Luna. Tawag ng matanda na hindi pa man sumisikat ang araw ay nasa kusina na ng kanilang kainan sa tapat ng Coliseo. Isa itong hindi naman kalakihang bahay na binubungan ng pawid, pero sapat naman ang laki nito upang magkasya ang 4 na tao rito. Malaya pa rin makakagalaw sila sa loob nito. Kompleto na rin ang mga kakailanganin nilang gamit doon at ganoon din ang lahat ng mga sangkap na gagamitin nila sa araw na ito. Isa ring freezer ang nasa loob upang matiyak na hindi masisira ang ilang sangkap na nangangailangan ng malamig na temperatura, at may nakalaan din silang isang maganda at maayos na lagayan ng mga sariwang gulay upang mapanatili nito ang kasariwaan sa buong araw. Kasama noon ay handa na rin ang 15 lamesa na may mga upuan sa labas ng kanilang kusina. May mga bubong rin ito at makikitang may kalawakan ng inukupan nilang lugar sa tapat ng Coliseo. Iniayos nga nila ito isang araw bago ang kompetisyon, kaya naman handang-handa na ang lahat ng kanilang kakailanganin. Lahat nga ito ay sa tulong ng lahat ng mga first years, maliban sa 4 na kalahok sa tagisan. Kung sa first years ay kainan, sa second years naman ay tindahan ng mga heroes merchandise, at palaging nagiging mabenta rito ang mga stuffed toys na iniwangis nila sa fireman. Hindi lang iyon, ang ilan din sa mga ito ay may pirma ni Sir Puro. Mabenta rin dito ang mga keychains at ilang accessories ng mga kilalang heroes sa Purif. Ang third years naman ay nagtayo ng isang book at comic store tungkol sa mga heroes sa Purif, at may ilan din na mula sa ibang cities. Puro fictional stories ito na ang gumawa ay ang mga estudyante na nagpapatakbo rito. Noong nakaraang taon ay pumatok ito dahil isa sa mga comics dito ay nagpakita ng pagsasama-sama ng malalakas na hero ng mundo upang labanan ang pinakamalakas nilang kalaban, ang Demon Lord. Kumpara sa libro na panay letra ang nakikita, mas tinangkilik ng marami ito sapagkat nakita nila ang magagandang guhit ng bawat karakter dito. Kahit na maraming tinatawanan ang mga taong nagbabasa at naniniwala rito, hindi pa rin maiaalis sa mga nasa Purif ang matuwa rito dahil ang syudad na ito ang may pinakamalaking bilang ng mga mahihinang individual kumpara sa mga ibang lugar sa mundo. May kasabihan ng ilan, kapag ang isang tao ay naniwala sa demon, isa itong mahinang nilalang na madaling mauto sa mga kwentong gawa-gawa lang.
At maraming ganito sa Purif na tinatawanan ng mga malalakas na nakatira rito. Dahil minamaliit sila ng karamihan, may ilang gustong maniwala na lang sa existence ng mga ito. Gusto ng ibang magkatotoo ang demons upang ang mga mapanghusgang malalakas na individual ay makahanap ng malalakas na katapat. Pagdating naman sa mga forgers, mga simpleng pakulo lang ang ginagawa nila. May mga taon pa ngang wala sila dahil lahat sila ay nanonood para suportahan ng kanilang mga kasamahang kasali sa tagisan. Sila ang mga estudyanteng mas pinipiling manood kaysa makisali sa mga kung ano-anong ginagawa ng mga lower years. Isa pa, para sa kanila ay tapos na sila sa mga ganitong bagay at dapat ay seryoso na sila sa mga dapat nilang gawin at gagawin. Lalo pat, ito na ang huli nilang taon sa paaralang ito. Sa gaganaping tagisan, isang forger lang ang makikitang nasa labas ng Koloseo na namimigay ng kung anong puting porselas sa mga pumapasok sa loob. Maging ang mga kaklase niya ay binigyan din niya nito at ganoon din ang mga estudyanteng kanina pang pumunta sa loob. Nang pumasok nga ang 16 na nakauniforme ng Purif School na kalahok sa tagisan, ay binigyan din niya ang mga ito ng kanyang ipinamimigay na porselas. At kahit na ayaw itong tanggapin ng mga ito, ay napilit niya pa ring maipasuot sa mga ito ang bagay na iyon. Ano bang kalokohan ito, Ryzen? Tanong ng isa sa mga kalahok na forger sa namimigay ng porselas na isang member ng Purif 8. Ito ay si Ryzen Radion, ang number 2 ng Purif 8. Singkit ang mga mata nito at ang buhok nito ang pinakakilala ng mga nakakakilala rito. Kapag sinabing ang kalahati ay puti at ang kalahati ay itim na buhok, ang unang papasok sa kanila ay ang estudyanteng ito na madalas nakikitang nagpapaikot-ikot sa paaralan na tila wala namang ibang ginagawa. Magmula nga nang mapunta siya sa Purif City ay madalas na niya itong ginagawa. Isa siyang transferee mula sa ibang city at sa pagpasok niya rito noong kalagitnaan ng pasukan nitong nakaraang taon ay hinamon niya kaagad ang number 2 sa Purif 8 at ang resulta, tinalo niya ito at siya na ang pumalit dito. Basta suotin ninyo dahil bago magsimula ang tagisan ay pasasalamatan ninyo ako kung malalaman ninyo ang posible sanang mangyari sa inyo kung wala iyan. Nakangiting wika ni Ryzen pero tila ba may ibig sabihin ito. Si Freya, isinuot na lang iyon at hindi na nagtanong pa. May kaunti siyang alam sa abilidad nito pero hindi iyon kompleto. Binase lang niya ang kanyang nalalaman mula sa kanyang mga naririnig at sa naging laban nito noong nakaraang taong kung saan mabilis itong tinalo ang dating nasa number 2 ng Purif 8. Ang laban ding iyon ang bukod tanging laban na ginawa nito sa paaralan at pagkatapos noon ay hindi na ito nasundan pa. Napatingin naman si Beast kay Ryzen bago sila pumasok sa loob. Seryoso niya itong pinagmasdan at pinakiramdaman. Nang magkatapat nga sila nito ay nakita niya ang seryosong tingin nito sa kanya. Nasa hulihan siya at hindi na napansin ng mga kasamahan niya ang kanyang pansamantalang pagtigil. Beast, ang lalaking sinasabing walang aura sa pagsisimula sa paaralan. Mahinang sambit ni Ryzen habang mahigpit na hinahawakan ng puting porselas na para rito. Bibigyan mo rin ba ako ng porselas? Tanong ni Beast na ikinangiti ni Ryzen. Wala akong balak na bigyan ka, Beast. Mahinang sambit ni Ryzen matapos ilagay na sa loob ng kanyang bag ang hawak niyang porselas na puti. Sige, papasok na ako. Sabi ni Beast at nagsimula na muli itong maglakad. Ngunit nakakaisang hakbang pa lamang siya ay nagsalita muli si Ryzen ng hindi kalakasan. May mangyayari ngayong araw na ito at gusto kong tulungan mo ako. Hindi naman nagsalita si Beast pero naghintay siya ng sunod na sasabihin mula rito. Kahit na ito ang unang beses niyang makita ito at makausap ay tila ba may kung ano sa kanyang sarili ang nagsasabing mabuti itong tao. Hindi niya alam kung totoo iyon pero kagaya ng nararamdaman niya kina Speed at sa mga kasamahan niyang itinuturing siyang kaibigan sa dormitoryo, wala siyang maramdamang may gagawin itong masama sa kanya. Ramdam niyang malakas ito pero sa pagkakataong iyon ay tila mas pinili niyang makinig kaysa sa ito ay hamunin. May mga demon sa paaralan ng Purif.
At sa oras na magsimula ang tagisan, may mangyayaring hindi nila inaasahan. Winika ni Ryzen habang nagdidilim ang kanyang paningin. Nagsimula na rin muli itong mamigay ng porsela sa mga pumapasok sa loob. Bawat isa ay siniguro niyang kanyang mabibigyan. Bawat isa ay siniguro niyang kanyang mabibigyan. Naririnig na rin nga niya ang malalakas na sigawan na nagmumula sa loob. Marami na ang tao sa Koloseo at lahat sila ay hindi na makapaghintay na magsimula ang laban. Nang mga oras na iyon, ang mga nakakubling kalaban ay naghihintay na rin sa gagawin nilang pagkuha sa libu-libong taong nasa loob ng Koloseo. Seryoso nang pumasok si Beast matapos marinig iyon. Hindi rin niya alam kung totoo iyon, pero ang nasa isip niya ng oras na iyon ay ang maging alerto. Isang pagngisi naman ang sumilay sa labi ni Ryzen habang namimigay ng kanyang naisip na pakulo sa gaganaping tagisan. Pasimple niyang pinagmasdan ng paligid at marahang umihip ang hangin ng mga oras na iyon. Kailangang mapigilan ko si Sargus, sabi ni Ryzen sa sarili at naalala niya si Beast. Hindi niya talaga ito balak bigyan ng porselas dahil alam niyang hindi ito maaapektuhan ng balak gawin ni Sargus sa mga tao sa loob ng Koloseo sa oras na gawin na ng mga ito ang kanilang matagal nang pinaplano. Nagpapalipat-lipat siya ng bayan upang alamin ang mga nangyayaring misteryosong pagkawala ng mga tao sa ibang syudad. Isa pa, tuwing nangyayari ito ay tila ba hindi ito napapabalita sa mundo. At kahit ang mga heroes ay walang ginagawang aksyon hinggil dito. Dahil dito ay may mga tsorya siyang naiisip habang patuloy siyang naghahanap ng pagkakataon para ito'y pigilan. Hindi ko nahahayaang gawin muli nila ang mga ginagawa nilang pagkuha ng mga tao sa ibang syudad. Akala ni Ryzen ay matatagalan pa siya sa planong pagpigil sa mga demons na nagpapagalagala na sa mundo. Pero nag-iba ang ihip ng hangin nang makita niya ang lalaking nagngangalang Beast sa eskwelahang ito. Ika-52 kabanata. Pagpasok ni Beast sa loob ng Koloseo ay narinig kaagad niya ang ugong na nagmumula sa mga taong nasa loob ng lugar na ito. Naririnig din niya ang mga hiyawan ng iba at ang kung ano-ano pang klaseng pag-iingay mula naman sa iba. Nagpunta muna silang 16 sa isang silid sa Koloseo para kausapin ng isa sa mga BOT ng paaralan na naghihintay sa kanila. Kagaya na nakagawian ni Beast, hindi niya pinansin ang mga kasama niya. Kahit na nararamdaman niyang malalakas ang mga ito, ay hindi naman na ito naging bago sa kanya sapagkat ang hinihintay na lang niya ay ang mismong pagsisimula ng laban. Hindi na siya makapaghintay na mapalaban kaagad sa mga malalakas na individual na kasama niya rito. Pagpasok nila sa loob, ay nakita nila ang isang lalaking may kaidara na ang itsura. Kakaunti na ang buhok nito at may maputi itong balbas na medyo may kahabaan. Makikita rin na may kakulubutan na ang balat nito. Nakasuot ito ng formal na puting kasuotan at kasalukuyang nakaupo sa dulo ng mahabang lamesang nasa harapan nila. Umupo ito sandali bago tuluyang magsalita. Umupo na kayo. Kalahating oras na lamang at magsisimula na ang laban. Wika ng matandang iyon habang isa-isang pinagmasdan ang mga kalahok sa tagisan. Umupo si Beast. Sa may padulo at katabi niya si Freya na sinundan naman nina Enma at Luke. Seryoso rin ang tatlo na pasimpleng pinagmamasdan ang kanilang mga kasamang kasali sa kompetisyong ito. Magandang umaga po, Sir Luck. Wika ng ilang mga kalahok na karamihan ay mga Fortures. Si Luck Stone, isa sa mga Board of Trustees ng paaralan at isa rin sa matatanda sa institusyong ito. Kilala rin ito sa pagiging mahilig magsugal. Dahil nga sa swerteng dala nito ay nagawa nitong yumaman hanggang sa maging isa siya
sa matataas na opisyal ng Purify School. Karamihan ng mga improved facilities dito ay siya ang pumondo. Siya rin ang kinikilalang pinakamayaman sa buong mundo. Ito ay sa kabila ng pagiging pinakamahirap na syudad ng Purify sa mundo. Narito naman ang taong nagtataglay ng pinakamaraming kayamanan sa lahat dito. Ito ay dahil sa kanyang ability, luck. Kagaya ng pangalan niya, ito rin ang kanyang kapangyarihan. Gamit ang dalawang dice, dito niya malalaman kung mananalo siya sa kahit anong uri ng laban. Hindi basihan dito ang pisikal na lakas dahil sa oras sa pumanig sa kanyang resulta, siya pa rin ang mananalo sa labang kanyang kinakaharap. Napatingin naman si Beast sa matandang iyon at seryosong pinagmasdan ito. Nakaramdam si Beast ng malakas na kapangyarihan mula rito. Katulad din ito ng presensyang nararamdaman niya mula sa ibang mga guro at opisyal ng paaralan na kanyang nakikita. Narito nga pala ang opisyal na listahan ng inyong laban. Random ko kayong pinili at ipinares sa inyong makakalaban para sa unang round. Tanging ang mananalo lamang ang uusad sa susunod na round at ang matatalo ay automatikong matatanggal ka agad sa kompetisyon, sabi ni Sir Luck matapos muling mapaupo ito. Ipinasa na rin niya ang 16 na papel at dito ay hinati niya iyon sa tigwalo at iniabot sa magkabilang panig ng mga kalahok. Iniabot na ng nasa kaliwa ni Beast ang 4 na papel na para sa kanilang mga first years, pero bago pa man niya iyon tanggapin ay tinitigan muna siya ng kanyang katabing ito. Beast, naaalala mo pa ako? Tanong ng babaeng iyon. Tiningnan naman ito ni Beast at pagkatapos ay hindi niya ito sinagot dahilan upang bahagyang mainis ang babaeng ito na isang second year. Pinagmasdan kaagad ni Beast ang kanyang papel at nakakita siya roon ng pangalan at mga linyang konektado hanggang sa itaas. Hindi pa siya ganoon kagaling magbasa kaya wala siyang ideya kung sino ang kanyang makakalaban. Ang tanging nakita niya ay ang pangalan niya na alam niyang ito iyon dahil tinuruan siya ni Beast kung paano isulat ang kanyang pangalan. Isa namang mahinang pagtikhim ang ginawa ng nasa kaliwa niyang babae matapos makita ang kung sino ang kanyang unang makakalaban. Mukhang isang magandang laban kaagad ang ibinigay sa akin, mahinang sabi ng babaeng ito. Sinundan niya ito ng pagsulyap sa kanyang katabi na pinapaikot ang papel na hawak. Nakita mo na ba ang makakalaban mo? Tanong ng dalaga kay Beast at tumingin sa kanya ang binata. Basahin mo para sa akin, hindi ako marunong magbasa. Wika agad ni Beast na ikinatingin sa kanya ng mga nasa loob. Si Freya, hahablutin sana ang papel ni Beast para siya ang magturo, subalit nauna itong kinuha ng babaeng katabi nito. Napasulyap siya sa babaeng iyon at nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na inis dito dahil ito ang nagsabi sa binata kung sino ang makakalaban nito. Batid na niya ang makakalaban ni Beast, ngunit hindi niya kilala kung sino ito, lalo pat hindi niya inaalam kung sino ang mga kasama nila sa loob ng silid na ito. Vlad Nicarian? Lalaki ba ito? Tanong ni Freya sa sarili at napatingin naman siya sa dalawa niyang katabi na seryosong nakatingin sa kanilang mga papel. Seryosong sinabi ng katabi ni Beast kung sino ang makakalaban nito. Ako Beast ang makakalaban mo at tayong dalawa ang una maglalaban sa kompetisyong ito mamaya. Seryosong sinabi ni Vlad sa binatang nakatingin lang sa kanya na tila wala lang. Napasulyap ang ilan sa dalawa matapos iyong marinig. Isang babae ang makakalaban ng estudyanteng may silver aura. Magmula nang makita nila ang aura ng inakala nilang walang aura na lalaki ay naging interesado na ang lahat dito. Nakita nila kung paano pinabagsak ng first year na ito si Legend na isa rin sa masasabing malalakas na 4 years sa paaralang ito. Ibig sabihin nito ay hindi nila dapat maliitin ang isang ito sa kabila ng pagtataglay nito ng kakaibang kulay ng aura. Ako si Vlad, hindi mo na ba naaalala ako? Sambit muli ng dalaga at seryoso niyang tiningnan si Beast. Ikinagagala kitang makalaban mamaya. Tatalunin kita at uusad ako sa sunod na laban. Sambit ng binata na ikinaseryoso lalo ng lahat. Nakita nila na wala man lang itong pag-alinlangang sabihin niyon. Pagkatapos ay isa-isa rin na pinasadahan ni Beast ng tingin ang bawat isa.
Gusto ko ring makalaban kayong lahat upang masubukan ang lakas na mayroon ako. Dagdag pa ni Beast na ikinakuyom ng kamao ng ilan pa sa mga kalahok. Napangisi naman si Freya nang marinig iyon. Alam ng dalaga na marami ang mayayabangan sa ginawa ng kanyang katabi. Pero ito talaga ang ugali nito, kaya wala siyang karapatang husgahan ito. Huwag ka Beast basta-basta magsalita. Ako magwawagi sa kompetisyong ito. Wala akong pakialam sa level ng kakayahan ng mga nasa upper years. Ang tanging nasa isip ko ay talunin ng mga makakalaban ko sa loob ng battle arena mamaya. Bigla namang winika ni Freya na ikinabigla rin ng marami. Ang babaeng may asul na buhok ay ang anak ni Sir Kuro Manchester at alam din nila na malakas ang babaeng ito sapagkat taglay rin ito ang kagayang apoy ng ama nito. Hindi rin nila pwedeng basta maliitin ang isang ito kahit ito ay nasa unang taon pa lamang. Nagkita na lang tayo sa battle arena mamaya. Ang lakas at kapangyarihan na magsasabi kung sino ang mananalo at hindi ang ating mga dila. Wika naman ng isang lalaking fortier na nasa unahan ng mesa at ang nasa kaliwa ni Sir Lack. Mahaba ang buhok nito na hanggang likod at makikita rin ang isang mahabang pilat sa pisngi nito. Tama ka Russell. Wika naman ng babaeng nakaupo sa tapat nito sa kabila ng mesa. Kulay blonde ang buhok nito na kumikisla pa dahil sa kintab at gandang mayroon nito. Makikita rin ang mapupula nitong labi at ang malantik nitong mga pilik mata ng oras na iyon. Lahat tayo ay malalakas pero sa mismong laban pa natin makikita kung sino ang masaangat. Dagdag pa ng dalaga na nakuha pang sulyapan si Freya. Nang malaman niyang narito na ang anak na babae ni Sir Kuro ay gusto niyang makalaban kaagad ito. Nakita na rin niya ang nakalagay sa kanyang papilas sa oras na pareho silang manalo sa laban nila ay sila ang maghaharap sa susunod na round. Pagkatapos noon ay nagtinginan ng lahat ng mga fortiers. Kagaya ng madalas na nangyayari, dodominahin nila muli ang labang ito at tatalunin ang mga nasa lower years. Gusto ko ang kumpiyansa ng bawat isa sa inyo. Kahit ako ay nananabik na ring makita ang magiging mga laban ninyo at dahil natutuwa ako sa inyo, bigla namang nagsalita si Sir Lack matapos ang kanyang pag-ubo. Bibigyan ko ng pabuyang salapi ang magwawagi sa kompetisyong ito. Pasimpleng ngumiti ang matanda bago sabihin kung magkano ang kanyang ibibigay. 1,000,000 Furips. Napaseryoso ang karamihan sa mga naroon. Hindi biro ang pabuyang iyon. Ang halagang iyon ay kaya nang bumili ng isang malaking bahay sa syudad. Kaya na rin itong bumili ng ilang ektaryang lupa para sa agrikultura. Pero bilang pinakamayaman na tao sa mundo, barya na lamang ito para kay Sir Lack. Nang mga sandaling iyon, tanging sina Beast at Freya lang ang walang pakialam sa perang iyon dahil para sa kanila, pakikipaglaban. Iyon lang ang gusto ko para mas lalong lumakas. Wika ng dalawa sa kanilang mga isip ng sandaling iyon. Ika-53 kabanata. Nang pumunta na ang 16 sa battle arena, ay dito na nagsimulang mag-ingay ang crowd. Makikita rito ang napakaraming bilang ng mga manonood at makikita ang okupado na ang lahat ng mga mauupuan dito. Napaikot nga ng tingin si Beast sa mga nasa Koloseo dahil ngayon lang siya nakakita ng ganito karaming tao sa buong buhay niya. Hindi niya alam kung ano ang kanyang mararamdaman kaya napakuyom na lamang siya ng kamao ng oras na iyon. Galingan ninyo Beast, Freya, Enma, Luke. Malakas na sigaw ni Claude, Silva at Odessa habang ang mga kasamahan nila sa dormitoryo ay kinawayan sila mula sa pwesto ng mga ito. Tanging si Enma lang ang pumansin sa mga ito habang ang tatlo naman ay tiningnan lang ang mga kasamahan nilang iyon. Malalakas na cheer naman ang sigaw mula sa Demon Organization para kina Beast at Thorn. Sina Legend ay kasama rin ng mga ito na nagsanib pwersa upang suportahan ng binata. Galingan mo Boss Beast! Malakas na sigaw ni Legend na sinabayan pa ng mga kasama nito.
Magmula nang matalo siya ng binata ay tinawag na niya itong boss. Nagsisigaw pa sila na halos ipagtingin na ng mga nakapaligid sa kanila, pero wala silang pakialam sa mga ito dahil ang nais lang nila ay ang ipakita ang labis nilang suporta kay Thorn, lalo na kay Beast. Mga baliw, wika naman ang nasa unahan nila ang ilang mga third years na tahimik na nakaupo. Makikita naman sa entabladong nasa itaas ang Board of Trustees ng paaralan sa pangunguna ng chairman na si Kuro Manchester. Tumayo na ito at kinuha ang mikropono at nang magsalita ito ay siya namang pagtahimik ng lahat. Pinagmasdan siya ng lahat at karamihan sa mga ito ay napalunok dahil ngayon ay nakikita nila ang pinakamalakas nilang hero, ang fireman. Tumikhim muna ito. Ang mga nanonood sa telebisyon at sa mga nasa labas ng Koloseo ay napangiti nang makita ang nangungunang hero ng Fury City. Halos lahat ng mga taga Fury City ay iniidolo at hinahangaan ng fireman dahil sa reputasyon nito sa syudad at sa mundo. Siya ang number 11 sa Heroes Rankings. Magandang umaga sa mga taga Purif. Malakas na wika ni Kuro habang nakatayo at pinagmamasdan ng bawat isa sa loob ng Koloseo. Mukhang sabik na kayo sa pagsisimula ng tagisan. Kasunod noon ay ang malakas na sagot ng karamihan ng oo. Napangiti naman ang matanda matapos iyon. Kagaya ng palaging nagaganap rito tuwing ganitong panahon taon-taon, masasaksihan na naman natin ang mga estudyanteng magiging bayani ng ating lungsod sa darating na panahon. Gabayan tayo ng mga bathala at ang tagisan ay opisyal ko nang sinisimulan. Masayang binigkas ni Sir Kuro at kasabay noon ay ang pagngiti nito sa lahat. Sinundan agad ito ng masayang hiyawan mula sa mga iyon. Kinalampag na nila ang buong Koloseo at dito ay lumabas na ang mga pangalan ng mga maglalaban para sa unang round ng kompetisyon. Magsisimula na ang kompetisyon, sabi ni Speed sa sarili habang mabilis na dinala ang mainit na ramen sa mga mesa ng ilan nilang customers. Speed, bilisan mo, may dadaling ka namang mga pagkain sa mga nakatayong manonood sa harapan ng Koloseo. Sigaw ng matandang si Leonora sa kanya na kasalukuyang naghahalo ng mga sangkap sa hawak nitong malaking kawali. Simula pa lang, pero ang dagsa ng tao para kumain sa kanila ay hindi na kaagad biro ang bilang. Papunta na po, sigaw naman ni Speed at muntik pa niyang makabanggaan si Luna na mabilis namang iniligpit ang mga gamit ng mga pinagkainan sa isang malapit na mesa para dalhin kay Mirai na siyang naguhugas nito. Para na rin itong training. Kung ganito karami ang tao, mukhang kailangan ko pang mas bilisan ng aking pagkilos. Wika ni Speed sa sarili at nakangiti siyang pumunta kay Leonora. Bago tuluyang simulan ng laban, ay nagkamay muna sa isa't isa ang 16 na kalahok. Walang salitang lumabas mula sa mga upper years at tanging si Enma lang sa mga ito ang magiliw na nakangiti sa bawat isang kinamayan nito. Good luck, Beast. Malakas si Vlad. Hindi siya basta-bastang babae. Mahinang sinabi ni Thorn sa may tainga ng binata habang sila ay nagkakamayan. Kagaya naman ng palaging reaksyon ni Beast, makikita ang wala itong pakialam at lalong walang kabang mararamdaman mula rito. Good luck, Beast. Alam kong matatalo mo ang iyong kalaban. Wika ni Enma kay Beast bago sila umalis sa battle arena. Si Freya naman ay pasimpleng pinagmasa ng binata na seryoso lang na nakamasid sa paligid. Ito ang normal na Beast na palagi niyang nakikita at ibang iba ito kumpara nang makita niyang lumabas ang taglay na aura nito sa kanilang pagsasanay. Gusto niyang sabihin good luck dito, ngunit hindi niya iyon nagawang sabihin. Naglakad na lang ang dalaga papunta sa nakareserbang pwesto para sa kanilang mga kalahok. Pero bago pa man siya makalayo mula kay Beast ay napakuyom siya ng kanyang kamao dahil bumalik sa alaala niya ang ngiti nito at ang sandaling ginawa nito ang ginagawa ng kanyang ama kapag kailangan niya ito. Nagdilim bigla ang kanyang paningin at bigla na rin lamang kumabog ang kanyang dibdib. Hindi ka ganito, Freya. Malakas niyang sinabi sa kanyang sarili gamit ang kanyang isip. Pagkatapos noon ay nilingon niya ang binata at nilapitan ito.
Huwag kang magpapatalo. Maglalaban pa tayo at tatalunin kita. Seryosong sinabi ng dalaga at nagkatinginan silang dalawa. Tila umasa si Freya na magsasalita si Beast pero tinalikuran siya nito bigla na ikinainis niya. Sa inis niya ay binigyan niya ito ng isang hindi kalakasang suntok na hindi naman iniwasan ng binata. Nakaramdam si Beast na may tumamang kamao sa kanyang likod. Nilingon niya si Freya at pagkatapos ay naglakad na uli siya patungo sa harapan ng naghihintay na niyang kalaban. Umalis naman si Freya para ipakitang wala rin siyang pakialam. Agad siyang humabol sa kanyang mga kasamahan at pagkatapos ay napabuntong hininga na lamang siya para alisin ang kanyang inis. Nang marating nila ang kanilang pwesto ay sumeryoso silang lahat dahil naroon din ang Purified. Pinagmasdan sila ng 8 malalakas na estudyante ng paaralan habang sila ay umuupo kaya tila bumigat ang paligid para sa kanila ng oras na iyon. Kuya Hilyo, nakangiting wika kaagad ni Luke nang mapadaan siya sa tapat ng kanyang pinsang may puting buhok. Isa namang matipid na ngiti ang isinukli sa kanya nito. Galingan mo Luke, umaasa akong magandang ipapakita mo. Sabi ni Hilyo na bahagyang napatawa at napangiti naman si Luke sa kanya na agad ding nagpasalamat. Isa namang makahulugang ngiti ang ibinigay ni Hilyo nang mapasulyap sa kanya ang kanyang kapatid na si Freya. Gamit ang kanyang daliri ay pinalapit niya ito sa kanya. Mabilis namang sumunod ang dalaga sa kanya. Boro, pwede bang sa pwesto mo umupo ang kapatid ko? Wika ni Hilyo sa kanyang katabi. Isa rin ito sa Purified, ang estudyanteng palaging nakasuot ng shades kahit saan ito pumunta. Sige, Hilyo. Taranta namang sagot nito na mabilis at tumayo at umalis. Halos madapa pa nga ito dahil sa katarantahan dahilan upang pagtawanan siya ni Ruby na sa dulo naman nakaupo. Umayos ka nga Boro, parang hindi ka Purified sa kinikilos mo. Nakakahiya sa mga partisipante. Ni Ruby na nakuha pang tawanan ang kasamahang ito. Mabilis namang umupo sa tabi ni Hilyo si Freya. Galingan mo Freya, wika ni Hilyo habang nakapatong ang kanyang kaliwang kamay sa buhok ng dalaga. Makikita naman sa dalaga ang kaseryosohan habang magkahawak ang dalawang mga kamay. Nanginginig ang kanyang labi at ang kanyang takot ay pilit niyang itinatago mula sa kanyang mga kasamahan. Umaasa ako Freya na ikaw ang mananalo sa kompetisyon. Sabi pa ni Hilyo na bigla na lang tumawa at ang mga upper years na mga kalahok ay napaseryoso nang marinig iyon mula rito. Nagsimula nang umingay ang Koloseo nang maiwan sa battle arena ang unang maglalaban. Dito na rin pumasok ang MC ng kompetisyon na isa ring estudyanteng lalaki. Sinimulan niya ang kanyang pagsasalita sa mikropono sa pamamagitan ng pagpapakilala. Magandang araw, Fury Citizens! Narito si Wave upang kayo'y samahan sa gaganaping tagisan at para sa una nating laban. Mula sa second year, si Vlad Nakarian. Isa siya sa malalakas na estudyante sa kanyang year at kung maalala natin noong isang taon, hinamon niya ang isa sa nasa Fury 8 na si Siri at sa kasamaang palad ay nabigo siya. Nagdilim kaagad ang paningin ni Vlad nang marinig niya iyon. Dito ay bumalik sa alaala niya ang nangyaring pagtalo sa kanya ni Siri. Hindi man lang siya nakatama sa dalagang iyon nang kahit isa at ilang gabi siyang hindi makatulog dahil sa pagkatalo niyang iyon. Pero iba na ngayon dahil pinaghandaan na niya ang kanyang susunod na subok. Hindi niya inaasahang mapapasama siya sa kompetisyon pero isa na itong malaking oportunidad para muli niyang makaharap ang babaeng swordman na iyon. Sa oras na siya ang manalo rito ay isa lang ang gusto niyang makalaban. Ito ay ang number 5 sa Pure 8. At ang makakalaban niya ay nagmula naman sa mga first years. Isa sa mga estudyanteng hindi inaasahang makakasali rito. Siya ang lalaking walang aura na kalaunay. Nalaman natin na mayroon din pala siyang taglay nito. Siya ang tumalo kay Legend sa isang tagisan kamakailan lang. At siya rin ang namumukod tangi na nagtataglay ng kakaibang kulay ng aura sa Fury o kahit sa buong mundo. Ipinakikilala ko sa inyo si Beast, ang binatang nagtataglay ng Silver Aura. Masiglang pagpapakilala ng MC sa binata at kasunod noon ay ang malakas na cheer
mula sa mga Demons Organization member na sinabayan pa ng grupo ni Legend. Ang mga manonood naman ay kaagad na napatingin sa binatang iyon, lalo na nang marinig nila ang kulay ng aura nito. Wala pa kasi silang nakikitang nagtataglay ng silver aura sa tanang buhay nila, kaya naman nagalak silang abangan ng gagawin nito. Silver aura? Mayroon bang ganoon? Ito ang tanong ng halos lahat ng manonood nang marinig iyon. Mukhang hindi na makapaghintay ang lahat, kahit ako rin. Kaya simulan na natin ang tagisan. Wika ng MC na masiglang masigla sa ginagawa. Ang sino mang unang susuko, mawawala ng malay at mahuhulog sa labas ng battle arena ay matatalo. At isang bagay lang ang hindi maaaring gawin dito. Iyon ay ang pagpatay sa kalaban. In 3, 2, 1, simula na ang laban. Kasunod noon ay ang pang-ingay ng crowd. Ang lahat nga ay nakatingin na sa battle arena. Ang mga nasa labas naman ay seryosong nakatingin na rin sa malaking screen sa labas ng Koloseo. Habang ang mga nasa kani-kanila namang mga bahay ay lalong sumeryoso ng tingin sa kanilang telebisyon. Matapos ang hudyat na iyon ay naglaho si Vlad na desididong tapusin kaagad ang laban. Kahit nagustuhin niyang makita ang aura ng binata, ay gusto niyang masigurado kaagad ang kanyang pagkapanalo. Tanda pa niya nang una niya itong nakita noong araw ng pagsasala sa mga magiging first years. Wala itong nagawa sa kanya noon sa loob ng ospital. Isang mabilis na suntok ang mabilis na ibinigay ng dalaga kay Beast. Isang mahinang hangin din ang mabilis na kumawala mula sa kinatatayuan ng dalawa nang magawa iyong sanggahan ni Beast gamit ang kaliwang bisig nito. Napangisi kaagad ang dalaga at dito na nga nagliwanag ang katawan nito. Lumabas ang yellow aura ni Vlad na nagpaingay sa mga manonood. Mga kaibigan, ang aura ni Vlad ay yellow at dahil dito, madaragdagan siya ng lakas at mas magiging malakas ang kanyang magiging mga atake. Ano ngayon ang gagawin ni Beast? Wika ng MC na seryosong nakatingin sa ibaba. Naglaho bigla si Vlad at nakaramdam na lang si Beast na may malakas na suntok ang tumama sa kanyang katawan. Nakita na lang niya bigla ang dalaga na nakangisi sa kanyang harapan. Palabasin mo kaya ang iyong aura. Seryosong winika ng dalaga at buong lakas niyang binitawan ang kanan niyang suntok sa binata. Sinubukan ni Beast na labanan ng puwersa noon, subalit malakas iyon at ang kanyang mga paay naramdaman na lang niyang umangat mula sa kanyang kinatatayuan. Ang hangin ay kumawala at kasabay noon ay ang pagtalsik niya palayo na nagpaingay bigla sa mga manonood. Isang solidong suntok mula kay Vlad. Napangiwi si Beast sapagkat naramdaman niya ang buong lakas noon, ngunit mabilis siyang lumapag sa ibaba at nagpagulong-gulong siya hanggang sa siya ay huminto. Agad din siyang bumangon at nabigla na lang siya nang lumabas na naman sa harapan niya ang kanyang kalabang babae. Isang muling suntok ang ibinigay ni Vlad sa kanya, ngunit nagawa niya yung iwasan ng mabilis nang siya ay gumalaw pa kaliwa. Pero napangisi ang dalaga matapos iyon. Mabilis nitong pinasundan ng binata ng isa pa niyang suntok gamit ang kaliwa niyang kamao. Nabalot iyon ng yellow aura at naramdaman ni Beast na malakas ang suntok na iyon. Gagamit muna ako ng ability. Mahinang winika ng dalaga. Ang malakas na hangin ay kumawala ng salagin iyon ni Beast gamit ang pinagdikit niyang mga bisig. Naramdaman muli niya ang lakas at puwersa noon, kaya wala siyang nagawa kundi ang umatras. Naramdaman din niyang tila may sugat na bigla na lamang lumabas mula sa parteng sinuntok ni Vlad. Dito na niya biglang naalala ang dalagang ito. Bumalik sa isip niyang ito ang nakita niya noon sa ospital nang siya ay magising. Naalala rin niya ang abilidad nitong sumira ng kahit ano, at kung gagamitin ito ang kakayahang iyon sa kanya, ay hindi na niya iyon basta-bastang sasalagi na lang dahil sa posibilidad na mawasak nito ang alinman sa parte ng kanyang katawan. Nagpagulong-gulong si Beast sa battle arena na mas ikinalakas ng cheer ng mga second years para sa dalaga. Ramdam niya ang kirot mula sa kanyang bisig at nang pagmasdan niya ang parteng sinuntok ni Vlad ay nakakita siya ng hindi kalakihang bukas na sugat na kasalukuyang dumurugo. Ano na Beast? Nasa na ang aura mo? Tanong ni Vlad na nasa harapan na kagad niya nakakatayo pa lang. Hindi ako pwedeng matamaan ito.
Kailangang maiwasan ko ang mga gagawin niya. Bulalas ni Beast sa kanyang sarili at pagkatapos ay mabilis siyang yumuko nang makita niya ang biglaang pagsuntok sa kanya ng kanyang kalaban. Mabilis na kumawala ang hangin matapos iyon. Nang makita naman ni Vlad ang pagyuko ni Beast ay dito na siya napangisi. Gamit ang isa niyang kamao, isang suntok pa ibaba ang kanyang ginawa papunta rito. Umihip ang malakas na hangin nang walang matamaan ang dalaga. Dahilan iyon para maging alerto siya. Hindi niya inaasahan ang paglalaho ng binata at nang tumingin siya sa kanyang likuran ay nakita niya ang kamao nito na kasalukuyang bumubulusok habang nababalot ng dilaw na aura. Hindi pwede. Bulalas si Vlad na naalalang kaya nga pala ng kanyang kalaban na humigop ng aura mula sa iba at gamitin ito. Ginamit na nga po ni Beast ang kanyang ability, ang kumuha ng aura sa kalaban at gamitin ito. Sabi ng MC na mas lalong nagbigay ng atensyon sa binata sa ibaba. Gamit ang mga paa ni Vlad, winasak niya ang kanyang kinatatayuan upang siya ay lumubog pansamantala. Dahilan iyon upang ang suntok ni Beast ay dumiretso at walang ibang matamaan kundi ang hangin. Ginamit naman ni Vlad ang ability niya na destroy. Winasak niya ang kanyang kinatatayuan para maiwasan ang biglaang pagsuntok ni Beast. Ang pwersa ng suntok ni Beast ay kumawala at dumiretso iyon sa labas ng battlefield. Nang bumangga nga ayon sa ibaba ay biglang kumawala ang isang napakalakas na pagsabog. Napayanig noon ang buong Koloseo at ang malakas na hangin ay mabilis ding kumawala mula roon. Kung wala ang kapangyarihan ko, baka nawasak na ang bahagi ng Koloseo na tatamaan noon. Wika naman ng isa sa mga BOT ng paaralan. Nagliliwanag ang red aura nito at dito na nakita ng lahat ng manonood na sila ay protektado pala ng mga hindi nila nakikitang salaming likha ni Sir Rasu, Sinel. Ang pinakabatang opisyal ng paaralan na nagtataglay rin ng pinakamalakas na aura. Kailangan natin iyan, Rasu, lalo't malalakas ang ilang ataking posible nilang pakawalan. Kalmado namang winika ni Kuro nakakatapos lang uminom ng tubig. Ang mga manonood naman ay hindi maiwasang mamangha sa unang laban na kanilang nasasaksihan. Isang malakas na atake ang kanilang nakita habang hindi rin maipagkaila ang galing ng babae nitong kalaban. Samantala, sa labas naman ng Koloseo, may ilang mga tao ang pasimpleng nagmamasid sa paligid at tila babalisa sa mga nangyayari. Lago tayo nito kay Bosargus dahil hindi lumabas ang Dark Seal na pinlano niya. Wika ng isa na kumakamot pa sa ulo nito. Nasaan ba si Rui? Bakit hindi siya lumalabas? Ngayon natin siya mas kailangan. Mukhang hindi nagtagumpay ang paglalagay niya ng demon item sa paligid ng Koloseo. Sabi naman ng isa na pasimpleng tumitingin sa paligid. Ako ba ang sinisisi ninyo? Napapitlag na lang ang tatlong nag-uusap na iyon nang unti-unting may estudyanteng lumitaw sa kanilang likuran. Kasalukuyan itong ngumunguya ng chewing gum habang nakamasid sa mga tao sa paligid. Si Rui Kreiser ng Fury 8. Hindi tayo naging palpak. Mukhang may ibang nakatunog sa ating plano. Seryoso nitong sinabi at pagkatapos noon ay isang malakas na pagsabog ang naganap sa loob ng Koloseo na siyang nagpayanig sa buong paligid. Ikalimamput-apat na kabanata. Nagpaalam si Rui sa kanyang mga kasamahan bago magsimula ang laban ni Beast at Vlad sa ibaba. Sinabi niya kailangan niya lang pumunta sa banyo dahil kanina pang masama ang kanyang sikmura. Tumango naman si Helio na napansin din ito sa kasamahan niya kanina nang sila ay nasa pagpupulong. Helio, lalabas lang ako saglit. Bigla namang sinabi ni Raisen na nakatingin sa kasamahang kasalukuyang nakalagay ang kamay sa buhok ng kapatid nitong babae. Sinulyapan siya ni Helio at pagkatapos noon ay tahimik nang umalis si Raisen. Kasabay rin noon ay ang pagsisimula na ng laban sa ibaba.
Pasimple rin siyang napasulyap kay Beast at pagkatapos ay sa entablado sa kabila ng Coliseo naman siya tumingin. Sargus, ano ang gagawin mo kung sakaling masira ang plano mo? Tanong ni Ryzen sa kanyang isip na sinundan ng kanyang makahulugang pagngiti. Pagkatapos noon ay nagmadali na siya para sundan si Rui. Isa kang demon, Rui Chrysler. Napatalon palayo si Vlad habang pinagmamasdan ng kalabang si Beast na kasalukuyang umuusok ang kanang kamao. Nakita niya ang lakas ng suntok nito, lalo na ang puwersang dala noon. Nakita rin niya ang nangyaring paggamit ito sa kanyang aura na kinuha nito. Hindi pa man ipinapakita ng binata ang silver aura na mayroon ito, ay nagpakita kaagad ito ng taglay na lakas gamit ang abilidad nito. Malakas ka nga, isa pa, hindi magandang kalaban ang abilidad mo. Sabi ni Vlad sa sarili na huminga ng malalim at pagkatapos sa ikinalma ang sarili. Dito ay nagkaroon ng liwanag na dilaw ang kanyang mga paa at ikinuyom nga niya ang kanyang kamao at nilagyan niya ito ng hindi ganoon kalakas na aura. Sapat na ang aura na ito para sa ability ko, sabi pa ng dalaga at bigla na lamang siyang naglaho. Naalerto kaagad si Beast, ngunit isang malakas na hangin ang biglang kumawala sa kinatatayuan niya. Pamilyar siya sa ginawang ito ng kanyang kalaban. Naramdaman na lang niya ang kung anong suntok ang biglang tumama sa kanyang sikmura at naramdaman na lamang niya na ang babaeng si Vlad ay nasa kanya ng likuran. Nilampasan siya nito nang hindi niya napapansin. Internal distraction. Bulalas ni Vlad at dito na nagpintig ang katawan ni Beast. Umuusok pa nga ang kanang kamao ng dalaga habang nagdidilim ang paningin habang nakatayo sa likuran ng kanyang kalaban. Ano itong nangyari kay Beast? Bigla na lamang siyang napaluhod. Sigaw ng MC na siya namang ikinagulat ng mga manonood. Napacheer din ang lahat ng second years ng oras na iyon dahil nakita nilang nagseryoso na ang kanilang kasamahan. Kung ihigupin mo ang aura ko, hindi ako gagamit ng marami nito. Kaya hanggat hindi mo inilalabas ang sarili mong aura, mananatili kang walang kapangyarihan. Seryosong winika ng dalaga na sinabayan pa ng pag-ihip ng hangin dahilan upang ang kanyang buhok ay pagalawin ito. Siguro'y dapat ko na ring tapusin ang laban natin, Beast. Kung hindi mo gagamitin ang aura mo, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Isang bagay lang ang gusto kong mangyari sa pagsali ko rito. Ang manalo at labanan si Sir Garnalion, sabi naman ni Vlad sa kanyang sarili at pagkatapos ay nilingon niya ang kinatatayuan ng Fury of 8. Naging seryoso ang kanyang tingin dito at pagkatapos ay naglaho siya sa kanyang kinatatayuan. Lumitaw si Vlad sa harapan ni Beast at gamit ang kanyang ability, hahawakan niya lang ito upang matalo. Wawasakin niya ang internal organs nito at sa oras na mawalan ito ng malay ay dito na niya ito muling bubuuin bilang isang healer. Sayang, hindi ko nakita nang malapitan ng kakaiba mong aura, sabi pa ni Vlad. Kasunod noon ay ang mabilis niyang paghawak sa balikat ng binata na kasalukuyang nakaluhod at nakahawak sa sikmura nito. Akala ko magiging maganda ang laban natin, pero kagaya noong una tayo nagkita, wala ka pa ring nagawa sa akin. Mahina ang sinabi ni Vlad kay Beast at dito'y ginamit na niya ang kanyang ability dahilan upang ang katawan ng binata ay magpintig. Napasigaw naman si Beast matapos niyang maramdaman ang labis na sakit sa kanyang katawan na siyang ikinaseryoso ng mga manonood. Mabilis na hinanap ni Rui ang kinalalagyan ng mga demon items na kanyang inilagay sa palibot ng Coliseo. Mga maliliit na medalyon ito na nauukitan ng isang simbolo. Isang bilog na ukit at may makikitang sungay sa itaas nito. Nasa gitna ito ng bagay na iyon. Kasalukuyan din niyang ginagamit ang kanyang invisibility ng oras na iyon nang biglang may nagsalita sa kanyang likuran na siyang ikinagulat niya. Hindi ba ikaw si Rui Chrysler ng Fury of 8? Ito ang tanong ng individual na iyon. Naging seryoso naman si Rui dahil hindi niya maisip kung paano siya nito nakita gayong ginagamit niya ang kanyang abilidad. Kahit nga ang pinakamalalakas na tao sa paaralan
ay nagagawa niyang sundan nang hindi siya nakikita. Isa pa, iilang individual lang ang nakakaya siyang makita, ngunit ito ay ang malalakas mula sa lugar na kanyang kinalakihan. Ikinalma ni Rui ang kanyang sarili at marahang nilingon ang pinagmula ng boses na iyon. Isang ngiti rin kaagad ang kanyang ibinunga dito para hindi mapansin ang kanyang pagkabigla. Sandali siyang nagulat nang makita ang isang lalaking may dalang tasa na may lamang kanin at ulam. Nakasuot din ito ng apron na may marka ng isang maliit na ahas. Kilala niya ito sa mukha. Isa rin itong estudyante at isa itong first year sa paaralan. Ikaw si Rui Kreiser, tama? Nakangiting tanong ni Speed sa binata na nakatitig lamang sa kanya ng oras na iyon. Paano mo ako nakikita? Ito ang mga salitang unang lumabas mula sa bibig ni Rui. Hindi niya maisip na makikita siya ng isang estudyanteng may mahinang aura. Nakikilala niya ang nasa harapan niyang ito. Ang lalaking ito ay ang kasama noon ng lalaking si Beast. Ha? Nakikita? Bakit? Nakikita kita, sir. Kanina pa kitang napansing palakad-lakad sa paligid ng Koloseo. Wika ni Speed na napalunok sapagkat alam niyang malalakas ang mga nasa Fury 8 at hindi siya makapaniwalang mabibigyan siya ng pagkakataong makausap ang isa sa mga ito. Speed, nasaan ka na? Nabigla naman si Speed nang marinig niya ang malakas na boses ni Leonora. Naalala niya ang may dadalhin nga pala siyang order ng isa sa mga manonood sa harapan ng Koloseo. Napangiti na nga lang siya kay Rui at agad siyang nagpaalam. Sige sir, aalis na ako. Kung gusto mong kumain, pumunta ka lang sa aming restaurant. Sabi pa ni Speed at pagkatapos ay nagmadali na siyang umalis para gawin ang kanyang dapat gawin. Naiwan naman si Rui at natahimik. Nakatingin lang din siya sa mabilis na pag-alis ng lalaking iyon. Paano mo ako nagawang makita? Ito ang tanong ni Rui sa kanyang sarili at bigla siyang napailing. May dapat pa nga pala siyang gawin. Dito na nga siya nagmadaling puntahan ang natitirang item na kanyang inilagay sa labas ng Koloseo. Nakaramdam si Beast ng labis na sakit sa loob ng kanyang katawan. Dito na nagdilim ang kanyang paningin dahil parang may kung anong pumipiga sa kaloob-looban niya na kahit labanan niya ay hindi niya magawang tiisin. Ang tangingang nagawa na lang niya ay ang mapasigaw dahil sa sakit na iyon. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, kasabay ng kanyang pagsigaw ay ang siya namang bigla ang pagdidilim ng kalangitan. Dahilan ito upang lahat ay mapatingin sa itaas at dito nila nakita ang pagbalot ng makapal na ulap sa langit na nagpadilim sa paligid. Ano itong nangyayari? Sambit ni Vlad na biglang nakaramdam ng kilabot na hindi niya maipaliwanag habang nakatayo sa tabi ng sumisigaw na si Beast. Kumalma lang po tayo mga mahal naming manonood. Parte lamang ito ng laban at mabuting huwag kayong magpanik sapagkat ganito talaga ang tagisan. Sabi ng MC na seryosong nakatingin sa ibaba kung saan ang hangin ay palakas na ng palakas. Napatras naman si Vlad hanggang sa biglang tumigil si Beast sa pagsigaw dahil ito ay bumulagta na lamang. Bumagsak si Beast na ikinagulat ng mga kasamahan niya sa dormitoryo. Ganoon din si Sir Kuro at ganoon din ang ilan sa Fury 8. Natulala na lamang si Vlad at kasabay noon ay ang biglang pagliliwanag muli ng kalangitan. Ang mga nasa Demons Organization at sina Legend ay natahimik habang pinagmamasdan ang hindi na gumagalaw nilang kasamahan sa ibabaw ng battle arena. Mukhang nawala na ng malay si Beast at ang nanalo si Vlad ng Karyan. Sigaw ng MC at kasunod noon ay ang pagkawala ng malakas na sigaw ng mga second years. Kasama na rin ang mga manonood na sumusuporta sa dalaga. Mahina pala ang isang iyan. Sayang hindi natin nakita ang sinasabi nilang silver aura. Baka wala talaga siyang aura. Akala ko pa naman ay malakas siya. Maraming mga bulungan mula sa mga manonood ang lumabas sa bibig ng ilan. Si Sir Kuro ay parang ayaw tanggapin ang resulta pero nawala na ang binata ng malay. Kahit gustuhin man niyang hindi iyon mangyari ay wala na siyang magagawa dahil iyon ang nasa patakaran ng kompetisyon. Bakit natalo ka kaagad? Masabi na nga lang ni Sir Kuro sa kanyang sarili. Isa pa, tila may kung ano na ang mangyayari kanina na tila ba naudlot
at iyon ang gusto sana niyang makita. Mahina pala ang isang iyan. Wika ng ilan sa mga kalahok sa kompetisyong nasaksihan ang mga nangyari. Napakuyom naman ng kamao si Thorn dahil sa nangyari. Lalo na nga nang marinig niya ang sinabi ng mga nasa upper years na kasama nila sa taas. Imposible, imposible. Sambit naman ni Enman ayaw maniwala na natalo agad si Beast. Alam niya sa kanyang sarili na hindi pa nito naiipakita ang taglay na kapangyarihan nito. Napakuyom na rin lang ng kamao si Luke nang makita iyon. Hindi siya makapaniwalang bagsak agad sa unang round ang lalaking nagligtas sa kanila noon sa kanilang pagsasanay. Parang pakiramdam niya ay ipinagkait kaagad kay Beast ang oportunidad na maipakita nito ang lakas na tinataglay nito. Ang ilan sa Fury of 8, hindi rin makapaniwalang ganoon lang kabilis na babagsak ang lalaking iyon. Parang nabitin ako. Sambit na lang ni Siri na napakagat na lamang sa kuko ng kanyang hinlalaki habang nakatingin sa ibaba. Parang hindi mo na ipakita ang lakas mo na gusto kong makita sa kompetisyong ito. Tahimik naman si Helio habang nakamasid sa ibaba. Nakita naman ni Freya ang nangyari at napatayo siya dahil doon. Nawala pansamantala ang kabog ng kanyang dibdib dahil sa kanyang kapatid matapos marinig na natalo si Beast. Maglalaban pa tayo. Bakit natalo ka kaagad? Nasabi na lang ni Freya sa kanyang sarili na tila pinanghinaan ng loob sapagkat gustong gusto niyang makalaban ng binata sa kompetisyong ito. Parang hindi ko matanggap na ganoon kakabilis sa talo, Beast. Sambit naman ni Sir Shin at ang mga first years na kasama niya ay ganoon din ang naiisip ng oras na iyon. Bakit natalo ka agad si Beast? Agad namang nilapitan ni Vlad si Beast na kasalukuyan pa rin nakadapa. Kahit hindi niya matanggap ang kanyang pagkapanalo, wala naman siyang magagawa dahil nasabi na ito sa lahat. Inilagay niya ang kanyang palad sa katawan ni Beast at dito ay nagliwanag ito ng kulay dilaw. Babalik ko na sa dati ang internal organs mo na sinira ko. Mahinang sabi ng dalaga na nabigla sa biglang paggalaw ng binata. Wala pa siyang ginagawa ng sandaling iyon. Napaupo na lang siya sa battle arena nang makita niya ang biglang pagtayo ni Beast. Nakatingin lang ito sa kanya na parang wala lang matapos iyon. Natalo ba ako? Ito ang tanong na lumabas sa bibig ni Beast ng oras na iyon. Naalala ng binata na parang nawalan siya ng malay kanina at pagkatapos noon ay nagising na lamang siya. Nabigla na rin lang siya dahil nawala na ang sakit na nararamdaman niya kanina. Okay ka na ba? Mabilis sa tanong ni Vlad na napatayo kaagad habang nakatingin sa lalaking may pulang buhok sa kanyang harapan. Hindi siya sinagot ng binata dahil tila may hinihintay pa itong sagot mula sa kanya. Natalo ba ako? Muling itinanong ni Beast na siya namang sinagot na rin ni Vlad. Oo, natalo ka sapagkat nawalan ka ng malay at hindi ko matanggap na ganoon lang iyon. Sagot naman ang dalaga na biglang nagdilim ang paningin ng oras na iyon. Hindi naman siya kaagad sinagot ng binata, bagkus ay tumalikod na ito at naglakad palayo. Napakuyom si Beast ng kanyang kamao at pagkatapos ay nagsalita pa ito bago tuluyang makalayo kay Vlad. Tatalunin kita sa sunod na magkalaban tayo. Seryosong sinabi ni Beast kay Vlad na nakatulala sa kanya ng sandaling iyon. Tatanong ko sana sa iyo kung okay ka na. Bumalik ka rito. Bulalas ng dalaga at dito siya nagseryoso. Mabilis siyang naglaho at mula sa likod ay hinawakan niya ang bisig ng binata, ngunit nagulat siya nang wala siyang nahawakan. Isang mabilis sa pag-iwas ang ginawa ng binata at nagulat na lang ang dalaga nang makitang nasa likuran na niya ito. Hindi niya iyon nakita at dito niya naisip na kung paano raw iyon nangyari. Paano bumalik sa dati ang lakas mo? At papaanong nakakagalaw ka na kaagad? Seryosong tanong ng dalaga at ang tanging sagot ni Beast sa kanya, hindi ko alam. Sa paglabas ni Beast sa battle arena ay sinalubong siya ng mainit na palakpak mula sa lahat ng mga manonood na hindi naman niya pinagtuunan ng pansin. Anong nangyari? Bakit natalo ako? Ito ang tanong na tumatakbo sa kanyang isipan ng mga oras na iyon habang binabaybay ang lagusang daanan ng mga pumupunta sa battlefield. Bigla rin niyang naalala ang malakas sa kapangyarihang naramdaman niyang dumaloy sa kanyang katawang kanina bago iyon magdilim ng lubusan ang kanyang mga gunita.
Isang panibagong pakiramdam ang dumaloy sa kanyang kaloob-looban at malinaw niyang naaalala iyon. Samantala, mula naman sa pwesto ng mga BOT ng paaralan, makikitang bigla na lamang na tumayo si Sargus na nagdidilim ang paningin. Nagpaalam siya sa mga kasamahan na pupunta siya sandali sa banyo. Kanina pa siyang hindi natutuwa sa mga nangyayari. Sa paghakbanga nito sa hagdanan, tila may mga kuryenteng itim ang biglang kumawala sa kamao nitong kanina pang nakakuyom dahil sa inis. Ano ang nangyari, Ruby? Inis na tanong ni Sargus sa kanyang isipan at dito ay may sumagot din na boses na malinaw niyang narinig. Sargus, mukhang pumalpak ang plano natin. May nakakaalam na mga gagawin natin at mukhang matagal na niya itong alam. Wika naman ang boses na nasa isip ni Sargus. Si Ruby iyon, nakasalukuyang nasa labas naman ng Koloseo. Mas lalong nagalit si Sargus at mabilis na siyang naglakad palabas ng lugar na iyon. Hanapin ninyo ang individual na iyon. Kung sino man siya o sila, gusto kong hulihin ninyo ng tahimik at walang makakaalam na iba bukod sa atin. Masusunod, sasabihan ko ng lahat ng demon sa paaralan para hanapin ang mga nakakaalam ng mga plano natin. Wika naman ni Rui na seryosong naglalakad patungo sa kung saan.